Magandang umaga, mountain movers. Kamusta na kayo? God is good all the time. And all the time, God is good. Praise God sa umagang ito sa panibagong buhay, kalakasan, katagumpayan at mga pagpapala na kanyang inihanda sa bawat isa sa atin. Higit sa lahat ang kanyang pagsama na hindi niya tayo iiwan, ipapabayaan man. Kaya sigurado ang ating katagumpayan at ang pag-iingat ng Diyos sa ating mga buhay. Wala tayong dapat na ikatakot at ipangamba sapagkat nandyan siya para sa atin. Nakikiisa tayo sa kanyang kalooban, tinutupad natin ang kanyang mga salita, at dahil dito tayo ay makatitiyak na ang pagpapala niya ay ating mararanasan sa lahat ng area ng ating buhay. In the presence of God, success is inevitable. It's predictable. Mapipredict natin ang katagumpayan ng Diyos sa ating buhay kapag tayo ay nakiisa sa kanyang kalooban. Kagaya ni Noah, bagamat may mga pagsubok na pinagdaanan, mahirap ang kanyang mga hamon sa buhay, pero nagtagumpay siya at naligtas ang kanyang buong sambayanan, hindi lamang ang kanyang sarili. Maging si Moses sa disyerto, bagamat marami siyang pinagdaanang hirap, pagsubok, mga hamon sa buhay, pero dahil nakiisa siya sa pagtawag ng Diyos sa kanyang kalooban, sa kanyang buhay, siya ay nagtagumpay at nai-save niya hindi lang ang kanyang pamilya, hindi lang ang kanyang sarili, kung hindi ang buong bayang Israel. Ganon din naman si David na maraming nagtangkang mga masasamang elemento sa kanyang buhay nung siya ay 17 years old. Sa loob ng kanyang pamilya, ang kanyang mga kapatid, binubuli siya, nagtatrabaho siya sa ilang, pero ang kanyang mga kapatid ay nagpapasarap lamang sa kanilang bahay. Pero dahil sa natuwa ang Diyos sa kanyang kasipagan, natuwa ang Diyos sa kanyang pag-ako ng responsibilidad bilang anak sa kanyang mga magulang at bilang mabuting kapatid sa kanyang mga kapatid, pinagpala siya ng Diyos at siya ay ginawang hari sa buong hukbong Israel, at sa loob ng 40 years walang nakapagtagumpay na ibang kaharian sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ni David sa bayang Israel. Kaya kung tayo ay susunod sa kalooban ng Diyos at tutupad din natin ang kanyang mga salita, ay magtatagumpay tayo. Magtatagumpay tayo sa buhay na ito. May pagsubok na darating, may paghamon sa buhay na darating, pero dahil sa ang Diyos ay natuwa sa ating buhay, dahil tinutupad natin ang kanyang kalooban, pagpapala tayo sa ating mga kasambayanan, pagpapala tayo sa ating mga kapatid, anak, bilang mga magulang natin, ay tiyak na ang pagpapala ng Diyos ay ating mararanasan. At kapag nagpala ang Diyos, higit pa sa ating mga inaasahan, sapagkat ang kanyang himala ay hindi mabibilang. Ang sabi ng Job chapter 9 verse 10, the wonders of God that cannot be understand, and also His miracles that never be counted. Kaya kung tayo ay pagpapala sa ating mga magulang bilang anak, pagpapala sa ating mga kapatid bilang sila ay membro ng ating pamilya, ang Diyos na nakakaalam at nakakakita ng ating mga mabubuting bagay na ginagawa ang magpapala sa atin, at hindi lang pagpapala, kung hindi gantimpala pa. May pagpapala na may gantimpala pa. Halimbawa na lang, kung ikaw ay isang kapatid sa iyong mga kapatid, 3 kayong magkakapatid o 4 na magkakapatid, pero ikaw ang
masipag, hindi ka nagbibilang ng mga mabubuti mong ginagawa sa loob ng bahay. Halimbawa, sa paghuhugas ng pinggan o sa pagtulong sa iyong mga magulang, sa paglalaba, sa pag-aaral ng mabuti, ginagawa mo ang iyong assignment, alam mo ang iyong tungkulin bilang mag-aaral at ikinatutuwa ka ng iyong mga magulang sapagkat kaya mo nang tayuan ang iyong sarili. Kaya mo nang akuin ang iyong responsibilidad bilang anak sa iyong mga magulang. Na kapag ikaw ay dumating galing sa school, alam mo nang asikasuhin ang iyong sarili. At hindi mo na kailangan pang tawagin ang nanay mo para asahan mo, hindi mo na kailangan tawagin pa ang tatay, hindi mo na kailangan pang tawagin pa ang tito mo o ang tita mo. Ikaw na mismo ang gagawa ng paraan para maasikaso mo ang iyong sarili. At ikaw ay magsasandok ng pagkain para kumain ka. Siyempre, gutom ka, galing ka sa school. Pagkatapos ay kakain ka. Pagkatapos mong kumain, siyempre, lilinisan mo yung lamesa, dadalin mo yung kinainan mo sa lababo at huhugasan mo. Huhugasan mo. Sapagkat marunong ka nang tumayo sa iyong sarili, alam mo na kung paano ang gagawin. Hindi mo na kailangan pang umasa sa iba. Alam nyo ba kapag kayo ay marunong nang tumayo sa inyong mga sarili o tumayo sa inyong sariling paa, halimbawa, daling kayo ng Diyos sa isang magandang bansa, sa bansang pinapangarap ninyo, sa Amerika, sa Europe, at kayo ay dinala doon ng Diyos matapos na kayo ay makapag-aral. So, nag-iisa kayong dinala ng Diyos doon para magtrabaho. So, kaya nyo nang tayuan ang inyong sarili. Kaya nyo nang asikasuhin ang inyong sarili. Alam nyo na kung paano magluto, alam nyo na kung paano maglaba, alam nyo na kung paano maghugas ng pinggan, alam nyo na kung paano nyo aayusin ang inyong tinitirhan, aayusin ang inyong sarili sa pagpasok sa trabaho, sa pagtulog, sa pag-stay sa bahay, malinis ang iyong damit, planchado ang iyong damit, maayos ang iyong mga gamit, organize ka, dahil natuto ka sa loob ng pamilya. Kaya alam nyo, may mga pagkakataon na hindi ibinibigay ng Diyos. Dali-dali ang pangarap na ito ay matupad sapagkat hindi pa tayo handa sa pangarap na tutuparin ng Diyos sa ating buhay. Kadalasan, inihahanda ng mga magulang ang kinabukasan sa kanilang mga anak. Pero, ang hindi alam ng karamihan, dapat ihanda ang anak sa kinabukasan. Naihanda nga ng mga magulang ang kinabukasan ng kanilang mga anak, may mamanahin silang bahay, example, may mamanahin silang lupa. Pero dahil hindi naihanda ang mga anak kung paano pangangalagaan ang kanilang mamamana na lupa at bahay at hindi na-develop yung katangian o yung ugali o yung karakter, ano nangyari? Ibinenta lang yung bahay at lupa hanggang sa wala nang natira, nawaldas na, at naghirap yung anak nila. Bakit? Kasi hindi na-develop yung karakter. Umasa sa mga magulang. Nung wala na yung mga magulang, hindi na kayang dalhin ang kanilang sarili. Kaya matuto tayo na dali natin ang ating sarili ng tama dahil kasama natin ang Panginoon. Matuto tayong tumayo sa ating sarili na hindi umaasa kahit kanino. Kung hindi tayo ay pagpapala pa sa mga mahal natin sa buhay, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan. At higit sa lahat, pagpapala tayo sa Diyos at natutuwa siya kung kaya't siya ang gumagabay sa atin, umaalalay, nangangalaga, tumutulong at higit sa lahat ay nagpapala. Yung favor ng Diyos ay ating nararanasan. Huwag tayong mabuhay na nakakapagpabigat sa ating mga mahal sa buhay.
Huwag tayong mabuhay na umaasa na lamang sa ating mga mahal sa buhay o sa ibang tao. Na kahit kaya mo nang gawin ay iaasa mo pa dahil meron kang gagawin na hindi ka pakipakinabang. Hawak mo ang cellphone, makikipagkwentuhan ka, pero yung nagtatrabaho sa pamilya nahihirapan imbis na gumaan. So sa ganitong paraan, hindi tayo nagiging pagpapala sa ating mga mahal sa buhay. Ang gusto ng Diyos, tayo ay pagpapala, una higit sa lahat sa Kanya, nakakapagbigay tayo ng karangalan sa Diyos, sa ating mga iniisip, itinitingin ng ating mga mata, isinasabi ng ating mga labi, ginagawa natin, kinikilos natin, lahat dapat ay nakakapagbigay ng kagalakan sa puso ng Diyos. Lahat ay nakakapagbigay ng kagalakan sa puso ng Diyos. Ang taong nagtitiwala sa Diyos ay taong nabubuhay sa kabutihan. Kabutihan una sa loob ng pamilya. Nanay, pwede ba kitang matulungan? Ano ang pwede kong itulong sa iyo sa paglalaba mo? Pwede ba akong maglaba kahit mga medyas? Pwede ba akong magbantay ng washing machine para pag natapos na ay pwede ko nang anlawan if just in case? O di kaya naman kung marunong kang magluto, natuto kang magluto, dapat naman matuto kang magluto. Kasi nga kung dadaling ka ng Diyos sa isang magandang bansa na ipinapanalangin mo at ikaw lang ang mag-isa, mahal ang pagkain at wala ka pang sapat na budget kahit dahil kabago-bago mo pa lang doon sa bansang yon, so magluluto ka, magtitipid ka, bibili ka ng murang gulay, karne, or bigas para lutuin. So dapat marunong tayo magluto. Para sa ganun ay dalhin tayo ng Diyos sa isang magandang lugar. Kaya nating busugin ang ating sarili. Kaya nating isatisfy ang ating sarili. Kaya nating pangalagaan ang ating sarili. Kung diyan pa lang sa loob ng bahay, umaasa tayo, paano tayo dadali ng Diyos ang bansang maganda na gusto natin? Sasabihin sa atin ng Diyos, anak, madali lang tugunin ko ang iyong ipinapanalangin o ang iyong desire na mapunta sa isang mayamang bansa katulad ng Amerika, katulad ng Europe. Kaya lang, handa ka na ba? Kung sakaling ikaw ay dadaling ko doon, kaya mo bang ingatan at pangalagaan ang iyong sarili? Kaya mo bang pangalagaan ang iyong sarili? Kaya mo bang magluto, maglaba ng iyong damit, maglaba ng iyong bedsheet, ng iyong punda? Kaya mo bang maglaba ng uniforme mo, papasok ka sa trabaho? Kaya mo bang gumising ng maaga na walang gigising sa iyo? Kaya mo bang kumain ng tama sa oras nang walang magbibigay sa iyo ng pagkain o maghahanda nito? Kaya mo bang kumain ng gusto mong pagkain na ikaw ang magluluto at hindi mo aasahan ng iba sa pagluluto? So, ganun mga bagay. Kaya dapat sa pundasyon ng ating buhay habang tayo ay nag-aaral pa, sabayan natin ang mabubuting katangian. Na makatulong tayo sa pamilya, makatulong tayo sa mga mahal natin sa buhay. Na training natin ito, training ground natin ang loob ng pamilya. Na tumutulong tayo hindi dahil sa matrain tayo kung hindi ito ang kalooban ng Diyos. Secondary na lang yung matrain tayo pero una, natutuwa ang Diyos sa buhay natin. Biruin mo, may mga bisita ka sa bahay. Okay? So, tayong mga Pilipino, generous tayo eh. So, pinakain natin, pinamerienda natin. So, sino yung responsible doon sa mga naiwang pinagkainan? Alangan na yung nagluto pa o yung nagtrabaho pa. Siyempre,
ikaw na nagpakain sa iyong mga kaibigan. Huwag mo nang iiwan yung mga pinggan doon sa lababo. Pagka uwi ng yung mga kaibigan na binisita ka sa bahay, asikasuhin mo yung lababo at hugasan mo mga pinggan. Sapagkat sa ganitong paraan, natutuwa ang Diyos at napakikita mo sa mga mahal mo sa buhay ang kagaanan ng kalooban at ikaw ay pagpapala sa Diyos at sa mga mahal mo sa buhay. Natutuwa ang Diyos sa ganong mga gawain. Naglilinis ng bahay, pagkagising, aasikasuhin yung hinigaan, titiglupin yung kumot, iaayos yung unan, yung bedsheet. Pagkatapos iayos na yung damit niya para pagkaligo niya ay susuotin na lamang niya. Alam niya na kung saan niya hahanapin yung kanyang gamit papasok sa school o sa trabaho. At pagkagaling naman sa trabaho o sa school, ay ihihiwalay na yung damit at maglilinis na sa katawan, pagkatapos magpapahinga. Tapos, pagkagising, siyempre gutom, maghahain sa sarili niya ng pagkain. Hindi yung tatawag pa ng iba para hainan siya. Hindi ganun. Kita nyo yung mga anak nga ni Pacquiao, mayaman na sila. Pero naglalaba pa, hindi sa washing machine yung kanilang mga anak. Mano-mano, naglalaba sa kamay. Yung mga anak ni Jinky kay Pacquiao. Mayaman na yun. Pero pinaglalaba pa sa kamay at pinagluluto ang kanilang mga magulang. Pinaglilinis ng bahay. Imagine ninyo yun. Bilyonaryo na. Pinagtatrabaho pa ng kanilang mga magulang. Si Jinky na asawa ni Pacquiao ang kanilang mga anak. Kasi nga, gusto nilang matutong kanilang mga anak para saan man mapunta yung kanilang mga anak, self-reliant. Kaya nilang tayuan ang kanilang mga sarili. Kaya nilang panindigan ang kanilang mga sarili. Kaya nilang pangalagaan ang kanilang mga sarili. Hindi yung umaasa. Mahirap ang umaasa. Kapag wala na yung inaasahan mo, mahihirapan ka na. Kaya yung iba, ang hirap makarecover. Ang hirap maka-breakthrough. Bakit? Kasi wala na yung inaasahan niya. Maging self-reliant tayo and completely trusting the Lord in all process in our life. Matuto tayong tumayo sa ating sarili. Magtatagumpay tayo sapagkat kasama natin ang Diyos. Magtatagumpay tayo sapagkat nandyan siya para sa atin. Ang kailangan natin, ipadevelop natin sa Diyos ang mabuting katangian. Una, ang kasipagan, kabutihang loob sa ating mga mahal sa buhay, sa pagtulong bilang pagpapala sa kanila. O di kaya, ikaw na mismo maglaban ng uniforme mo. Nay, tay, gusto kong laban yung uniforme ko kasi gusto kong matutong maglaba. Para kapag ako ay nakapag-abroad at tutulungan ko kayo, kaya ko nang asikasuhin ang aking sarili. Kaya ko nang linisin ang aking damit para pagpasok ko ay malinis ang aking damit. Hindi lamang siya mabango dahil nilaban ko. Hindi lamang siya malinis kung hindi planchado pa siya sapagkat natuto akong magplancha. Ayun. Tapos organize ka. Maayos ang iyong mga gamit, maayos ang iyong mga kailangan sa bahay. Alam mo na yung gamit mo kung saan mo kukunin. Hindi yung kung kailan ka aalis, tsaka mo hahanapin. Kaya ka nagmamadali, malilate ka na, hindi mo pa alam kung saan mo hahanapin yung gamit mo. Nagkakram ka, kaya yung lahat ng nandyan sa loob ng bahay na kasama mo, nagkakram din. Hindi okay yun. Hindi organized yung taong yun. Dapat organized ka. Gabi pa lang, alam mo na kung ano ang susuotin mo. Gabi pa lang, alam mo na kung saan mo kukunin yung gagamitin mo. Gabi pa lang, alam mo na kung anong gagawin mo kinabukasan.
Hindi naman sa nagyayabang ako sa inyo. Lahat ng yan ay tinuro sa akin ng Diyos. Kaya kong dalhin ang aking sarili kahit ako lang mag-isa. Dahil ito ay naging lifestyle ko hanggang ngayon. Pagkagaling ko sa school, binababad ko na yung mga damit ko. Tapos kakain ako, pagkakain ko, tsaka ako lalaban yung mga binabad kong damit. Tapos sasampay ko na. Edi pagdating nung Sabado, lahat ng uniforme ko maayos na. Paplansyahin na lang. Kaya may mga time na Friday pa lang, planchado na yung mga uniforme ko sa school. Imagine mo, Friday pa lang, may Sabado pa, may Linggo pa, gagamitin ko ng Monday. Imagine mo yon. So, hindi ako nagyayabang kung hindi tinuruan ako ng Diyos at nagpaturo ako sa Kanya. Kaya kahit saan ako pumunta, kaya kong dalhin ang aking sarili. Kinagigiliwan ako ng mga tao sapagkat kapag ako ay inimbitahan sa isang bahay, kampante na yung nandun sa bahay. Maaga akong nagigising at nagluluto na ako, naglilinis pa, tapos yung pinagkainan namin, huhugasan ko. Kaya nakakapagpahinga yung may bahay. Komportable sila. Hindi pabigat. Hindi pabigat. Bumisita ka sa mga mahal mo sa buhay. Ikaw pa yung gigisingin. Ikaw pa yung inasikaso. Ikaw pa yung pinagluto. Okay lang yun. 1 day. Pero 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, 6 days, 7 days, 1 week, 2 weeks, ay nako, pagsasawaan ka ng titiran mo. Kulang na lang sabihin sa iyo na umuwi ka na, bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Bakit? Kasi naging burden sa kanila yung pag-i-stay mo o pagbisita mo sa bahay nila. Naging pabigat. Imagine mo, asikasuhin ka pa, may mga anak yun. May pamilyang inaasikaso yun. Tapos dagdag asikaso ka pa. So, mahirap. Ang taong may pananampalataya sa Diyos, ang taong nagtitiwala sa Diyos, binabago ang buhay. Mula sa katamaran, patungo sa kasipagan. Mula sa pagiging masama ang ugali, sa pagiging mabuting tao. Mula sa pagiging mahirap, sa pagiging mayaman. Mula sa pagiging tsismosa, sa pagiging mabait na kapwa at mapagkakatiwalaan. Ganyan ang mga nagtitiwala sa Diyos, may pagbabago ng buhay araw-araw. Tayo ay hinuhubog ng banal na Espiritu Santo ng Diyos sa katangian ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa 1 John chapter 4, verse 17, we are becoming like Jesus here on earth. So as Jesus is in heaven, so are we here on earth. Kung ano ang kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo sa langit, ganun din ang kalagayan natin sa buhay na ito, sa kasalukuyan. Kaya maluwalhati ang ating buhay, makapangyarihan ang ating buhay, binabago ng Panginoon ang ating buhay hanggang sa maging kagaya ang ating buhay ng ating Panginoon. Na ang buhay ng Panginoon ay ating buhay. At ang buhay na ganito ay buhay na matagumpay, buhay na naa-attract ang pagpapala, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, nasa ilalim ng kabutihan ng Diyos, nasa ilalim ng pabor ng Diyos, nasa ilalim ng katagumpayan ng Diyos. Kaya tiyak ang katagumpayan, tiyak ang pagpapala, tiyak ang kayamanan, kalusugan ng katawan, kagalakan at mahabang buhay, malayo sa anumang sakit at karamdaman, malayo sa anumang bisyo, sa alak, sa sugal, sa sigarilyo. Yan ang mga bagay na pinanggalingan ko. Sugal, sigarilyo, alak, lahat ng yan ay pinanggalingan ko. Salamat na lang sa Diyos sapagkat nakilala ko siya. At hinango niya ako sa buhay na masalimuot,
buhay na punong-puno ng bisyo, buhay na punong-puno ng katamaran at umaasa. Umaasa kay lolo, kay lola, kay nanay. Nung ako ay nakakilala sa Panginoon, praise God, binago niya ang aking buhay. At wala akong ibang inaasahan kung hindi ang Diyos na buhay, na may-ari ng langit at lupa, na may bigay ng ating buhay. At ngayon, kaya kong tumayo sa sarili ko, na wala akong inaasahan kung hindi ang Diyos. Marunong akong magluto, marunong akong maglaba, marunong akong maglinis ng bahay, marunong akong maglinis na kahit anong pwedeng linisin, kahit CR. Actually, nung mga maliliit pa nga yung mga kapatid kong yan, si Amel, si Nining, si Nunoy, wala pa si Fidel nun, maliit pa. Ako ang naglalaba. Walang washing machine nun. Ako naglalaba, mano-mano, naglalaba ako. Nilalabang ko mga damit. Pinapaliguan ko pa yan, mga yan. Binibihisan ko pa. Pag abot ng gabi, magpapahinga. Ako pa naglalatag ng banig. Ako ang naglalagay ng kulambo. Imagine ninyo yun. Dahil si nanay nagtatrabaho, konduktora. Si tatay wala, nasa abroad. Imagine ninyo yun. Kung hindi ko kayang tumayo sa aking sarili at hindi ako na-train ng Diyos, paano na? Paano na? So, naging pagpapala ako sa Diyos, binago niya ang aking buhay at naging pagpapala ako sa mga kapatid ko. Kaya kayo mga pamangkin ko, honestly speaking, maging pagpapala kayo. Una, sa Diyos. Pangalawa, sa sarili ninyo para sa inyong mga mahal sa buhay. Maging masipag kayo, huwag kayong aasa. Maghugas kayo ng pinggan. Mag-agawan kayo sa paghugas ng pinggan. Mag-agawan kayo sa pagtulong sa inyong mga magulang, sa inyong nanay, sa inyong tatay. Mag-agawan kayo. Hindi man kayo makatanggap ng gusto ninyo sa inyong mga magulang, nandiyan ang Diyos na magpapala sa inyo. Dahil alam niya ang inyong mabuting bagay na ginagawa na nakakapagbigay ng karangalan sa Kanya. Mountain movers. Masipag ang mountain movers. Hindi palasa. Masipag. Mag-aral. Masipag sa gawaing bahay. Tumutulong sa mga magulang. Masipag sa pag-aaral. Masipag sa paglilinis. Masipag sa anumang dapat na ikasipag. At dahil dito, ang Diyos ay natutuwa at susurpresahin niya ang bawat isa sa inyo. Pagpapalain niya kayo at ibibigay niya ang katuparan ng mga pangarap na siyang naglagay sa inyong mga puso. Dahil ready na kayo sa kinabukasan. Hindi lang yung kinabukasan ang inihanda ng Diyos para sa inyo, kung hindi kayo mismo para maingatan ninyo ang katuparan ng magandang kinabukasan. Kung hindi, mawawalang bahala lamang ito. Masisira lamang ito. Mawawaldas lamang ito. Pero kung ikaw ay naging mabuti, naging pagpapala sa Diyos at sa iyong mga mahal sa buhay, masipag, mapagkumbaba, mabuting tao, mapapangalagaan mo ang katuparan ng pangarap na tinupad ng Diyos sa iyong buhay. Kaya ikaw ay pagpapala hindi lamang sa iyong mga magulang, kapatid, at kapwa. Ikaw ay higit na pagpapala sa buhay ng Diyos. Kaya lahat ng mountain movers ay makapagbibigay ng karangalan sa buhay ng Diyos sa pamamagitan ng kasipagan, sa pamamagitan ng kabutihang loob, kababaan ng loob, at pagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Maging pagpapala tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, sa ating mga kapatid at mga magulang. Mountain movers, let's pray. Father God, we thank you for this morning that you have given unto us. Thank you for the new life and strength and victory and for all the blessings, O God, gaya ng hangin, tubig, pagkain, higit sa lahat ang iyong pag-iingat at magandang kapanahunan sa aming kalagitnaan. Salamat po, O Diyos, sa iyong katapatan sa aming buhay. Patuloy mong ipadama ang iyong kapangyarihan at presensya
sa aking mga kapatid under the banner of Mountain Movers, O God. Thank you for every one of them. Bless them, Lord, and thank you for your word today. This we pray as we entrust them unto you, Lord, in Jesus' name, by the power of the Spirit of God. Everybody say, Amen, amen, and amen. God bless you, Mountain Movers. See you next year. Bye-bye.